Noon pang 2021, halos isang taon bago ang eleksyon sa 2022, si Sara Duterte na ang nanguna sa mga presidential survey para pumalit sa tatay niya. Kung ganoon pala, bakit siya nagpaurong sulong? Bakit niya piniling maging vice-presidente sa isang mahinang kandidato na pumapangalawa lang sa kanya sa surveys? Dahil desperado siya sa pag-aakala ni Sara ang kanyang pagpapaubaya kay BBM sa 2022 ay tatanawing malaking utang na loob ni BBM at magkakaroon pa rin siya ng lahat ng kapangyarihan at pribilehiyo ng isang pangulo. Sa ganitong paraan, maaari siyang maging presidente ng 2 termino bilang makapangyarihang vice-presidente mula 2022 hanggang 2028 at bilang presidente mula 2028 hanggang 2034. Ganit siya, no? Sa kagustuhan niyang mamuno ng matagal ay inendorso at ipinanalo niya ang isang mahina at walang kwentang presidente tulad ni BBM. Ang dapat maging presidente, mababait, masipag, higit sa lahat, hindi magnanakaw, hindi corrupt. Love you, BBM. I love you, BBM. Ang problema, hindi niya aakalaing tatalikuran siya ng kakampi niya. Hindi niya nakuha ang pwestong hiningi niya sa gabinete. Aum na maging ang presidential chopper ay hindi pa pinagamit sa kanya. Paano na? Ang akala niya siya ang presidente pero hindi pala. Kaya nagalit siya kay BBM. And then I got his hand. So doon, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Hindi siya nagalit dahil palpak si BBM, no? Hindi siya nagalit dahil corrupt si BBM. Nagalit siya dahil hindi siya ang naging presidente sa ilalim ng administrasyon ni BBM. Ngayon, hihingi siya ng tawad dahil binudol niya taong iboto si BBM, no? Sasabihin niya na hindi niya alam na college dropout, tamad, adik, magnanakaw at tinutil si BBM. Tagal na nating sinasabi yon. Maging ang sarili niyang ama, sinabihan din siya tungkol kay BBM. May kandidato tayo na nagko-campaign niya. And he is a very weak leader ang karakter niya. Except for the name. Pero ang tatay, pero siya, anong ginawa niya? Pero hindi siya nakinig kahit sa sarili niyang ama dahil desperada siya. Ngayon, nag-isip ulit ang desperada. Total VP naman siya, may paraan siyang maging presidente. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. Sa ilalim ng ating konstitusyon, ang vice-presidente ang papalit sa presidente kung may mangyari rito, hindi ba? Sa sobra niyang pagkadesperada na wala na ang tiwala ng mga Pilipino sa kanya. Pero biglang nagkahimala, inaresto ang tatay niya. Naawa ang mga tao sa kanya dahil sa pagmamahal nila sa kanyang ama. Kahit pa si Sara mismo ang nagpanalo sa presidenteng nagpahuli sa tatay niya. Tumaas ang trust ratings ni Sara. Naisip tuloy ni Sara, mabuti pa sigurong manatili na lang na nakakulong ang tatay niya. Habang ang ibang mga lider ng oposisyon ay nagtutulak na sumali ang Pilipinas sa ICC, para pwede ring arestuhin si BBM sa mga katarantaduhang ginagawa niya. Nanatiling tahimik si Sara. Alam niyo ba, kung sumali ulit ang Pilipinas sa ICC, pwedeng sanang dito sa Pilipinas ikulong si Digong. Pero syempre, hindi yun ang gusto ni Sara. Handa siyang magdusa ang tatay niya para lang umangat ang numero niya. Pero ngayon,
hinahabol na siya ng hustisya. Maaring ma-impeach na siya, kaya na napilitan siyang ipakita ang kanyang huling baraha. Napilitan siyang aminin ang tanging gusto niya noon pa, ang maging presidente. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Sa gitna ng maraming krisis, sa halip na sagutin ang mga paratang sa kanya, ang desperada ay sa wakas nagpakatotoo na.